Kung ngayon ang huling araw na haharap ka sa Diyos, handa ka ba niyang tanungin kung sinunod mo ang kanyang mga utos? Isipin mo sandali kung saan ka dadalhin ang mga desisyon mo kapag wala na ang oras para magbago. Maraming tao ang nagdarasal, ngunit kakaunti ang tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa katahimikan ng sandaling ito, maaring kinakausap ka ng Diyos sa paraang matagal mo nang iniiwasan. Makinig ka ng mabuti dahil ang mensaheng ito ay maaaring magmulat ng iyong konsensya at kaluluwa. Ang Biblia ay salamin ng katotohanan na naghahayag kung sino tayo sa harap ng Diyos. Hindi ito basta koleksyon ng kwento, kundi gabay ng buhay na puno ng karunungan at pag-ibig. Sa bawat pahina ay naroon ang paalala ng Diyos sa kanyang bayan na siya ay banal at makatarungan. Isa sa pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao ay ang malinaw na pamantayan kung paano mamuhay ng tama. Ito ang mga 10 utos ng Diyos na patuloy na humuhubog sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng pag-subscribe ay malaking tulong sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Sa pag-like at pag-share, nagiging bahagi kayo ng misyon na magbigay liwanag sa kapwa. Ang bawat panonood ay hakbang tungo sa mas malalim na pananampalataya. Maraming kaluluwa ang maaaring maabot sa pamamagitan ng inyong suporta. Ang mga 10 utos ng Diyos ay hindi kailanman naluluma sa paglipas ng panahon. Ito ay ibinigay ng Diyos bilang tanda ng kanyang pag-aaruga at paggabay sa sangkatauhan. Ang mga utos na ito ay hindi lamang panlabas na batas, kundi panawagan sa pagbabago ng puso. Kapag ito ay ating isinabuhay, nagiging maayos ang ating relasyon sa Diyos at sa kapwa. Ito ang pundasyon ng isang buhay na may takot sa Diyos at tunay na kapayapaan. Sa paglalakbay nating ito, ating sisiyasatin ang lalim at kahulugan ng bawat utos. Ating iugnay ang mga aral nito sa pang-araw-araw na buhay ng isang Pilipinong Kristiyano. Hindi ito basta pakikinig lamang, kundi pagninilay at pagtanggap ng katotohanan. Hayaan nating ang Espiritu ng Diyos ang umakay sa ating pag-unawa. Manatili ka hanggang sa huli dahil ang mensaheng ito ay maaring maging simula ng iyong pagbabagong buhay. Unang utos, ang Diyos lamang ang sambahin. Mula pa sa simula ipinahayag ng Diyos na siya lamang ang dapat kilalanin at sambahin. Siya ang lumikha ng langit at lupa at nagbigay ng buhay sa bawat nilalang. Walang kapantay ang kanyang kapangyarihan at walang maaring humalili sa kanyang kabanalan. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang kilos ng katawan, kundi handog ng buong puso. Kapag ang Diyos ang nasa gitna ng buhay, nagiging maliwanag ang direksyon ng tao. Ipinapakita ng utos na ito ang hangarin ng Diyos na magkaroon ng personal na ugnayan sa atin. Hindi niya nais na ang ating pananampalataya ay hati-hati at puno ng pag-aalinlangan. Nais niya ang buong pagtitiwala at ganap na pagsuko ng ating kalooban. Sa oras ng kahinaan siya ang nagbibigay lakas at pag-asa. Sa halip na umasa sa pansamantalang bagay, ang puso ay inaanyayahang kumapit sa Diyos. Sa kasalukuyang panahon, maraming bagay ang tahimik na pumapalit sa Diyos sa puso ng tao. Ang pera, trabaho, kasikatan at pansariling ambisyon ay nagiging sentro ng buhay ng marami. Hindi namamalayan na ang mga ito ay nagiging Diyos na sinasamba araw-araw. Kapag ang puso ay napuno ng maling prioridad, nawawala ang tunay na kapayapaan. Ang utos na ito ay panawagan upang muling ayusin ang ating mga pinahahalagahan. Bilang mga Pilipinong kilala sa pagiging mapagdasal, mahalagang pagnilayan ang kahulugan nito. Hindi sapat ang debosyon kung hindi naman nasasalamin sa gawa at pamumuhay. Ang tunay na pagsamba ay makikita sa katapatan sa maliit at malaking bagay. Ipinapakita ito sa paggalang sa magulang, pagmamahal sa pamilya at malasakit sa kapwa. Sa ganitong paraan nagiging buhay ang pananampalataya at hindi lamang panlabas. Kapag inuuna ang Diyos sa bawat desisyon, nagiging malinaw ang layunin ng buhay. Ang mga hakbang ay ginagabayan ng konsensya na hinubog ng pananampalataya. Ang puso ay nananatiling matatag kahit may pagsubok at kahirapan. Ito ang bunga ng buhay na may takot at tiwala sa Diyos. Itinuturo rin ng utos na ito ang kahalagahan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi lamang siya tinatawag,
kapag may problema o pangangailangan. Kasama siya sa oras ng tagumpay at pasasalamat. Sa oras ng lungkot siya ang kanlungan at sandigan. Sa ganitong paraan, nagiging totoo at personal ang pananampalataya. Ang buhay na inuuna ang Diyos ay nagdudulot ng kaayusan sa pamilya. Ang tahanang nakasentro sa Diyos ay puno ng pag-ibig, pag-unawa at kapatawaran. Ang mga anak ay lumalaking may tamang asal at takot sa Diyos. Ang ugnayan sa kapwa ay nagiging mas maayos at mapayapa. Ito ang malinaw na bunga ng pagsunod sa utos na ito. Hindi pabigat ang utos na ito, kundi biyaya at proteksyon mula sa Diyos. Ito ay gabay upang hindi maligaw sa landas ng kasalanan at pagmamataas. Sa pagsunod dito, natututo ang tao ng kababaang loob at pagtitiwala. Ang Diyos ay nalulugod sa pusong tapat at masunurin. Nawa ay piliin nating sambahin ang Diyos lamang sa isip, salita at gawa sa bawat araw ng ating buhay. Ikalawang utos, huwag gagawa ng larawan at huwag sasambahin ang mga ito. Ipinapahayag ng ikalawang utos na ang Diyos ay banal at hindi maaaring ilarawan ng anumang anyo ng nilikha ng tao. Siya ay espiritu na hindi kayang ikulong sa kahoy, bato, ginto o anumang material sa mundo. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan at hindi nasusukat ng paningin ng tao. Kapag sinubukan ng tao na ilarawan ng Diyos, nalilimitahan niya ang pagkaunawa sa kanyang kadakilaan. Dahil dito inaanyayahan tayo ng Diyos na sumamba hindi sa nakikita kundi sa pananampalataya. Ang utos na ito ay babalalaban sa panganib ng maling pagsamba. Kapag ang tiwala ay nailagay sa larawan o bagay, unti-unting nawawala ang tunay na ugnayan sa Diyos. Nagiging panlabas ang pananampalataya at nawawala ang lalim ng espiritual na buhay. Ang puso ay mas naakit sa anyo kaysa sa katotohanan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nais ng Diyos na ang pagsamba ay magmula sa puso at hindi sa bagay. Sa konteksto ng mga Pilipino, nakilala sa malalim na debosyon, mahalagang pagnilaya ng diwa ng utos na ito. Ang pananampalataya ay hindi dapat manatili lamang sa ritual at tradisyon. Ang tunay na layunin ng debosyon ay ilapit ang puso sa Diyos at hindi ilayo rito. Ang mga paalala ng pananampalataya ay dapat humantong sa pagsunod at pagbabago ng buhay. Kapag ito ay nauunawaan, nagiging mas makahulugan ang ating pananalig sa Diyos. Itinuturo rin ng ikalawang utos ang tamang direksyon ng paggalang at pagsamba. Ang parangal ay dapat laging ibinibigay sa Diyos na siyang pinagmulan ng lahat. Ang tunay na pagsamba ay nasusukat sa pagsunod sa kanyang kalooban. Ito ay makikita sa pag-iwas sa kasalanan at sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Sa ganitong paraan nagiging buhay at totoo ang ating pananampalataya. Kapag sinunod ang ikalawang utos ang puso, ay nagiging mas malaya sa maling pagkapit. Natututo ang tao na umasa sa Diyos na buhay at kumikilos sa kanyang araw-araw na buhay. Ang pananampalataya ay lumalalim dahil ito ay nakaugat sa tiwala at hindi sa paningin. Ang ugnayan sa Diyos ay nagiging personal at hindi lamang minana o nakasanayan. Nawa ay matuto tayong sumamba sa Diyos nang may katotohanan, buong puso, isip at kaluluwa sa bawat araw ng ating buhay. Ikatlong utos, huwag mong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Ang ikatlong utos ay isang malalim na paalala na ang pangalan ng Diyos ay banal at nararapat igalang sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Ang pangalan ng Diyos ay hindi lamang tunog o salita, kundi kumakatawan sa kanyang presensya, kapangyarihan at kabanalan. Sa tuwing binibigkas natin ang kanyang pangalan, tayo ay inaanyayahang gawin ito ng may takot, paggalang at taos-pusong pananampalataya. Hindi dapat gamitin ang pangalan ng Diyos sa galit, biro, panunuya o sa mga salitang walang kabuluhan at walang saysay. Ang paraan ng ating paggamit sa pangalan ng Diyos ay malinaw na refleksyon ng lalim ng ating pananampalataya. Ipinapakita ng utos na ito na binibigyang halaga ng Diyos ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig. Ang pananalita ng tao ay may kapangyarihang magdala ng buhay, pag-asa at pagpapala sa kapwa. Ngunit maaari rin itong maging sanhi ng kasalanan kapag ginamit sa maling paraan. Kapag ang pangalan ng Diyos ay binanggit ng walang paggalang, ito ay nagiging paglapastangan sa kanyang kabanalan. Nais ng Diyos na ang ating mga salita ay maging malinis, tapat at nagbibigay luwalhati sa Kanya. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, madalas hindi namamalayan ng marami ang maling paggamit ng pangalan ng Diyos. Ito ay nagiging bahagi ng nakasanayang pananalita
sa harap ng tuwa, galit o pagkabigla. Ngunit sa harap ng Diyos, walang salitang walang bigat o kabuluhan. Ang pusong may takot sa Diyos ay maingat at mapagmuni sa bawat salitang binibigkas. Minsan ang pananahimik ay mas makabuluhan kaysa sa pananalitang walang paggalang at saysay. Bilang mga Pilipinong kilala sa pagiging relihiyoso at mapagdasal, tayo ay tinatawag na maging mabuting halimbawa sa pananalita. Ang pagbanggit sa pangalan ng Diyos ay nararapat gawin sa panalangin, papuri at taos-pusong pagtitiwala. Ito ay ginagamit sa paghingi ng tawad, pasasalamat at pag-asa sa gitna ng pagsubok. Sa ganitong paraan, ang pangalan ng Diyos ay naluluwalhati at iginagalang sa harap ng kapwa. Ang ating mga salita ay nagiging buhay na patutuo ng ating pananampalataya. Itinuturo rin ng ikatlong utos ang kahalagahan ng katapatan at integridad ng puso. Ang pangalan ng Diyos ay hindi dapat gamitin sa kasinungalingan, panlilinlang o pansariling interes. Ang taong may takot sa Diyos ay hindi kailangang manumpa upang paniwalaan. Ang kanyang salita ay may bigat dahil ito ay nagmumula sa pusong tapat. Nawa ay matuto tayong igalang ang pangalan ng Diyos sa ating isip, salita at gawa sa bawat araw ng ating buhay. Ikaapat na utos, igalang at alalahanin ang araw ng Panginoon. Ang ikaapat na utos ay paalala na ang Diyos ay naglaan ng isang araw upang tayo ay magpahinga at magbalik loob sa Kanya. Ang araw na ito ay hindi lamang para sa pahinga ng katawan, kundi higit sa lahat para sa pahinga ng kaluluwa. Sa gitna ng abalang mundo, binibigyan tayo ng Diyos ng panahon upang tumigil, magnilay at magpasalamat. Ang pag-alala sa araw ng Panginoon ay pagkilala na ang Diyos ang may hawak ng ating oras at buhay. Ito ay paanyaya na ilaan natin sa Kanya ang unang lugar kahit sa ating schedule. Ipinapakita ng utos na ito na mahalaga sa Diyos ang balanse ng trabaho at pananampalataya. Hindi niya nais na ang tao ay malunod sa pagod at kalimutan ng kanyang espiritual na pangangailangan. Ang pahinga na mula sa Diyos ay nagbibigay lakas hindi lamang sa katawan, kundi pati sa isipan at puso. Kapag ang araw ng Panginoon ay ginugol sa panalangin at pagsamba, ang buhay ay muling napupuno ng saysay. Sa ganitong paraan, ang pananampalataya ay hindi napapabayaan sa gitna ng pang-araw-araw na gawain. Para sa mga Pilipino na kilala sa pagiging relihiyoso, ang araw ng Panginoon ay may espesyal na kahulugan. Ito ang araw ng pagsisimba, pagdarasal at pagsasama-sama ng pamilya. Ang simpleng pakikinig sa salita ng Diyos ay nagiging gabay sa buong linggo ng ating pamumuhay. Sa araw na ito, tayo ay tinatawag na itigil muna ang mga gawaing makamundo. Ito ay upang bigyang puwang ang Diyos na magsalita sa ating puso. Ang paggalang sa araw ng Panginoon ay tanda ng ating pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Hindi ito simpleng obligasyon, kundi isang pribilehiyo na makatagpo ang Diyos sa banal na oras. Kapag ang araw na ito ay binabaliwala, unti-unti ring humihina ang buhay espiritual. Ngunit kapag ito ay pinahahalagahan ng pananampalataya, ay lalong lumalalim. Ang isang oras na inilalaan sa Diyos ay may kapalit na kapayapaan sa buong linggo. Itinuturo rin ng ikaapat na utos ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos bilang tagapagkaloob. Kapag tayo ay nagpapahinga, ipinapakita natin na naniniwala tayong Siya ang kumikilos sa ating buhay. Hindi lamang tayo nabubuhay sa sariling sikap, kundi sa biyaya ng Diyos. Ang pahinga sa araw ng Panginoon ay pagpapahayag ng pananampalataya at pasasalamat. Nawa ay matutunan nating igalang at ipagdiwang ang araw ng Panginoon bilang regalo ng Diyos sa ating buhay. Ikalimang utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ang ikalimang utos ay malinaw na paanyaya ng Diyos na igalang at mahalin ang mga magulang na Kanyang ginamit upang tayo ay mabigyan ng buhay. Sa pamamagitan ng utos na ito, ipinapakita ng Diyos ang kahalagahan ng pamilya bilang pundasyon ng lipunan. Ang paggalang sa ama at ina ay hindi lamang sa salita kundi higit sa lahat sa gawa at asal. Ito ay pagkilala sa kanilang sakripisyo, pag-aaruga at walang sawang pagmamahal. Ang pusong marunong magbigay galang ay pusong marunong ding magmahal. Ipinapakita ng utos na ito na ang awtoridad sa tahanan ay kaloob ng Diyos. Ang mga magulang ay inilagay upang gumabay, magdisiplina at magturo ng tamang landas. Ang pagsunod sa kanila ay pagsunod din sa kalooban ng Diyos. Kahit may pagkukulang ang mga magulang, nananatili ang tawag ng Diyos na sila ay igalang. Sa ganitong paraan nahuhubog ang kababaang loob at pagpapakumbaba ng anak. Para sa mga Pilipino
Nakilala sa malapit na ugnayan ng pamilya, ang utos na ito ay napakalapit sa puso. Ang pagmamano, pag-aalaga at paggalang sa nakatatanda ay bahagi ng ating kultura at pananampalataya. Ang simpleng pakikinig at pag-unawa sa magulang ay malaking pagpapala sa kanila. Ang pag-aalaga sa kanila sa oras ng kanilang kahinaan ay isang banal na tungkulin. Sa paggawa nito, pinapakita natin ang buhay na pananampalataya sa Diyos. Ang paglabag sa utos na ito ay nagdudulot ng pagkasira ng relasyon sa loob ng pamilya. Kapag nawala ang paggalang, pumapasok ang galit, tampuhan at hidwaan. Ngunit kapag pinili ang pag-unawa at paggalang, nagiging maayos ang samahan. Ang tahanan ay nagiging lugar ng kapayapaan at pagtanggap. Ito ang uri ng pamilyang nais itatag ng Diyos. Itinuturo rin ng ikalimang utos ang pangako ng pagpapala ng Diyos. Ayon sa banal na aral, ang taong gumagalang sa magulang ay pagpapalain at hahaba ang buhay. Ang paggalang ay hindi nawawala. Kahit tayo ay tumanda o magkaroon ng sariling pamilya, ito ay patuloy na isinasabuhay sa panalangin, pag-aalala at pagmamahal. Nawa ay matuto tayong igalang ang ating ama at ina bilang pasasalamat sa Diyos sa kaloob na buhay. Ika-6 na utos, huwag kang papatay. Ang ika-6 na utos ay malinaw na pahayag ng Diyos na ang buhay ng tao ay banal at may walang kapantay na halaga. Ang bawat buhay ay kaloob ng Diyos at siya lamang ang may karapatang magbigay at bumawi nito ayon sa kanyang kalooban. Mula sa sinapupunan hanggang sa huling hininga, ang buhay ay saklaw ng pagmamahal at pag-aaruga ng Diyos. Walang sino man ang may karapatang kitilin ang buhay ng kapwa sa anumang dahilan. Ang paggalang sa buhay ay tanda ng tunay na takot at pagsunod sa Diyos. Hindi lamang pisikal na pagpatay ang tinutukoy ng utos na ito, kundi pati ang pagwasak sa dignidad ng tao. Ang matinding galit, puot at pagnanais ng paghihiganti ay maaaring pumatay sa loob ng puso. Ang panlalait, paninirang puri at pang-aapi ay pagkitil sa dangal at pagkatao ng kapwa. Ang Diyos ay tumitingin hindi lamang sa panlabas na gawa, kundi sa laman ng puso ng tao. Kaya ang tawag ng utos na ito ay linisin ang isip, damdamin at kalooban. Ipinapakita ng utos na ito na ang galit na hindi napipigil ay nagbubunga ng karahasan at pagkasira ng relasyon. Kapag pinahintulutan ang puot na manatili sa puso, nawawala ang kapayapaan at pag-unawa. Ang Diyos ay hindi Diyos ng karahasan, kundi Diyos ng buhay at pag-ibig. Tinatawag niya ang tao na pumili ng kapatawaran kaysa paghihiganti. Sa pagpili ng kapatawaran ng buhay, ay napapangalagaan at gumagaling ang sugatang puso. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, ang pagsunod sa utos na ito ay nagsisimula sa pag-iingat sa ating mga salita at kilos. Ang kawalan ng malasakit ay maaaring magpatay ng pag-asa sa puso ng tao. Kaya ang bawat Kristiyano ay tinatawag na maging mapag-aruga at mapagmalasakit. Sa ganitong paraan ng buhay ay pinahahalagahan sa maliit man o malaking pagkakataon. Para sa mga Pilipino na likas na mapagmahal sa pamilya at kapwa, ang utos na ito ay paanyaya sa malasakit at bayanihan. Ang paggalang sa buhay ay makikita sa pagtulong sa nangangailangan at pagdamay sa nagdurusa. Ito ay nasusukat sa kung paano natin pinoprotektahan ang mahina at ipinagtatanggol ang inaapi. Ang kultura ng malasakit ay sumasalamin sa diwa ng utos na ito. Kapag ang buhay ay pinapahalagahan, nagiging mas makatao at makadiyos ang lipunan. Itinuturo rin ng ika-6 na utos ang pananagutan ng bawat isa bilang tagapangalaga ng buhay. Tayo ay tinatawag na maging instrumento ng kapayapaan sa tahanan, pamayanan at buong lipunan. Ang taong may takot sa Diyos ay hindi natutuwa sa pananakit kundi sa pagbibigay buhay. Sa ganitong diwa, nagiging liwanag ang mananampalataya sa madilim na mundo. Ang pagsunod sa utos na ito ay nagbubunga ng katahimikan ng konsensya at kapayapaan ng puso. Kapag pinili ang buhay, pinipili rin ng Diyos na pinagmulan ng lahat ng buhay. Ang bawat kilos na nagtatanggol sa buhay ay isang panalangin na umaabot sa langit. Nawa ay piliin nating igalang, ipagtanggol at pahalagahan ang buhay sa isip, salita at gawa sa bawat araw ng ating pamumuhay. Ika-7 utos, huwag kang mangangalunya. Ang ika-7 utos ay malinaw na paalala ng Diyos na ang pag-ibig at katapatan ay banal at dapat ingatan. Ang utos na ito ay naglalayong protektahan ang kasal, pamilya at dignidad ng bawat tao. Ang ugnayan ng mag-asawa ay itinatag ng Diyos bilang sagradong tipan na puno ng tiwala at paggalang.
Kapag ang katapatan ay nasira, nagdudulot ito ng malalim na sugat sa puso at relasyon, kaya ang tawag ng utos na ito ay igalang ang kabanalan ng pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos. Hindi lamang pisikal na pagtataksil ang tinutukoy ng utos na ito, kundi pati ang pagtataksil sa isip at puso. Ang maruming pag-iisip at masamang pagnanasa ay unti-unting sumisira sa kalinisan ng damdamin. Ang Diyos ay tumitingin sa loob ng puso at alam niya ang tunay na intensyon ng tao. Ang pagpipigil sa sarili ay tanda ng malalim na pananampalataya at takot sa Diyos. Ang pusong malinis ay pusong may kakayahang magmahal ng tapat at buo sa makabagong panahon. Maraming tukso ang sumisira sa kabanalan ng relasyon. Ang maling impluensya ng media at kultura ay nagiging dahilan ng pagbagsak ng moralidad. Unti-unti nitong binabago ang pananaw ng tao sa pag-ibig at katapatan. Ngunit ang utos ng Diyos ay nananatiling gabay sa gitna ng pagbabago ng panahon. Ito ay panawagan na piliin ang tama kahit ito ay mahirap at salungat sa uso. Para sa mga Pilipino na kilala sa pagpapahalaga sa pamilya, ang utos na ito ay may malalim na kahulugan. Ang katapatan ng mag-asawa ay pundasyon ng matatag na tahanan. Kapag ang magulang ay tapat, ang mga anak ay lumalaking may tiwala at seguridad. Ang pamilya ay nagiging lugar ng pag-aaruga at pagmamahal. Ito ang uri ng pamilyang nais ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang pagsunod sa ikapitong utos ay nangangailangan ng disiplina at pananalig sa Diyos. Ang lakas upang maging tapat ay nagmumula sa panalangin at malapit na ugnayan sa Kanya. Kapag ang Diyos ang sentro ng relasyon, ang tukso ay napagtatagumpayan, ang pag-ibig ay nagiging dalisay at ang tiwala ay napapanatili. Sa ganitong paraan, ang relasyon ay nagiging daan ng biyaya at hindi ng sakit. Itinuturo rin ng utos na ito ang paggalang sa sariling katawan at pagkatao. Ang katawan ay kaloob ng Diyos at hindi dapat abusuhin o gamitin sa kasalanan. Ang pagpili ng kalinisan ay pagpili ng dangal at respeto sa sarili at kapwa. Ang taong marunong rumispeto sa sarili ay marunong ding rumispeto sa iba. Ito ang bunga ng pusong ginagabayan ng Diyos. Ang mundo ngayon ay nangangailangan ng mga taong tapat sa salita at gawa. Ang katapatan sa relasyon ay patutuo ng buhay na pananampalataya. Sa bawat pagtanggi sa tukso, ang Diyos ay naluluwalhati. Ang pag-ibig na tapat ay nagbibigay pag-asa sa pamilya at lipunan. Nawa ay piliin nating igalang ang kabanalan ng pag-ibig at maging tapat sa isip, salita at gawa sa bawat araw ng ating buhay. Ikawalong utos, huwag kang magnanakaw. Ang ikawalong utos ay malinaw na paalala na ang Diyos ay Diyos ng katapatan, katarungan at kaayusan. Ang bawat biyayang tinatanggap ng tao ay may kasamang pananagutan sa harap ng Diyos. Ang pagkuha ng hindi atin ay paglabag sa karapatan ng kapwa at sa kalooban ng Panginoon. Sa utos na ito, pinapahalagahan ang dangal ng paggawa at tapat na pamumuhay. Kapag ang pag-aari ng kapwa ay iginalang, nagkakaroon ng tiwala at kapayapaan sa lipunan. Hindi lamang pagnanakaw ng pera o material na bagay ang saklaw ng utos na ito, kasama rin dito ang pandaraya, panlalamang at hindi makatarungang pakinabang sa kapwa. Ang pagnanakaw ng oras, katapatan at sipag sa trabaho ay paglabag din sa diwa ng utos. Kapag ang konsensya ay binabaliwala, unti-unting nawawala ang integridad ng tao. Ang Diyos ay nakakakita ng lahat, kahit ang mga lihim na gawain ng puso. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, ang pagsunod sa utos na ito ay nasusubok sa maliliit na desisyon. Ang pagsauli ng sobrang sukli ay simpleng halimbawa ng pusong may takot sa Diyos. Ang pagtanggi sa madaling kita na may kasamang panlilinlang ay anyo ng tunay na pananampalataya. Sa ganitong mga pagkakataon, nahuhubog ang konsensya at pagkatao ng tao. Ang tapat na pamumuhay ay nagdudulot ng kapayapaan ng isip at kagalakan ng puso. Para sa mga Pilipino na kilala sa pakikipagkapwa at malasakit, ang utos na ito ay paanyaya sa katarungan at pagkakapantay-pantay. Ang paggalang sa pinaghirapan ng iba ay pagpapakita ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Kapag ang katapatan ay umiiral sa tahanan at pamayanan, nagiging matibay ang ugnayan ng bawat isa. Ang kultura ng pandaraya ay unti-unting napapalitan ng kultura ng pagtitiwala. Ito ang uri ng lipunang nais ng Diyos na ating itaguyod at ipamana sa susunod na henerasyon. Itinuturo rin ng ikawalong utos ang tamang pagtingin sa mga material na bagay.
Hindi dapat maging alipin ng tao ng pera at pag-aari. Ang tunay na yaman ay ang malinis na konsensya at payapang puso. Kapag ang Diyos ang sentro ng buhay, nawawala ang tukso na magnakaw o manlamang. Ang tiwala sa Diyos bilang tagapagkaloob ay nagbibigay lakas upang manatiling tapat. Ang pagsunod sa utos na ito ay nangangailangan ng disiplina at paninindigan. May mga pagkakataong ang pagiging tapat ay tila mahirap at hindi napapansin. Ngunit ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako sa mga namumuhay ng matuwid. Ang biyayang nagmumula sa Diyos ay malinis at walang kasamang pagsisisi. Ang gantimpala ng katapatan ay kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang mundo ngayon ay nangangailangan ng mga taong may matibay na prinsipyo at takot sa Diyos. Ang isang tapat na tao ay nagiging ilaw sa gitna ng katiwalian. Sa bawat pagpili ng katapatan, ang pangalan ng Diyos ay naluluwalhati. Ang malinis na pamumuhay ay nagiging patutuo ng buhay na pananampalataya. Nawa ay piliin nating mamuhay ng tapat at makatarungan sa isip, salita at gawa sa bawat araw ng ating buhay. Ikasiyam na utos, huwag kang magbibintang ng hindi totoo laban sa iyong kapwa. Ang ikasiyam na utos ay malinaw na paalala na ang katotohanan ay mahalaga sa mata ng Diyos. Ang pagsisinungaling at pagbibintang ng hindi totoo ay sumisira sa dangal at pagkatao ng kapwa. Ang bawat salita na ating binibigkas ay may kapangyarihang makasira o makapaghilom ng relasyon. Kapag ang kasinungalingan ay pinili, nawawala ang tiwala at kapayapaan sa pamayanan. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan at nais niya na ang kanyang bayan ay mamuhay sa liwanag. Hindi lamang sa korte o harap ng batas nalalabag ang utos na ito. Ang isang salitang hindi sinuri ay maaring makasira ng buhay at reputasyon ng kapwa. Kapag ang dila ay hindi kinokontrol, nagiging sandata ito ng kasalanan. Ang pusong may takot sa Diyos ay maingat sa sinasabi at ibinabahagi. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, madalas sinusubok ang katapatan sa simpleng usapan. Ang pagdadagdag o pagbabawas ng kwento ay anyo ng kasinungalingan. Ang pagsasabi ng hindi totoo upang pagtakpan ang sarili ay paglabag sa kalooban ng Diyos. Ang katotohanan ay minsan mahirap tanggapin, ngunit ito ay nagdudulot ng kalayaan. Para sa mga Pilipino na kilala sa pakikipagkapwa, mahalagang pahalagahan ang mabuting pangalan ng iba. Ang dangal ng tao ay hindi dapat sirain sa pamamagitan ng tsismis at maling paratang. Ang tunay na malasakit ay ipinapakita sa pagtatanggol sa katotohanan. Kapag may narinig na masama ang pusong makadiyos, ay marunong magsuri at manahimik. Sa ganitong paraan napapangalagaan ang pagkakaisa at kapayapaan sa komunidad. Itinuturo rin ng ikasiyam na utos ang pananagutan sa paggamit ng salita. Ang dila ay maliit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nagagawa nito. Maaari nitong sirain ang tiwala o patibayin ang relasyon. Ang pananalitang tapat ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. Sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang balita, mas lalong mahalaga ang utos na ito. Ang maling impormasyon ay maaring magdulot ng galit, takot at pagkakahati-hati. Ang bawat Kristiyano ay tinatawag na maging tagapagdala ng katotohanan at hindi ng kasinungalingan. Ang pag-iingat sa pagbabahagi ng salita ay anyo ng pananampalataya. Ang pagsunod sa utos na ito ay nangangailangan ng katapangan at integridad. Ang pagsasabi ng totoo ay hindi laging madali, lalo na kung may kapalit na parusa o hiya. Ngunit ang Diyos ay nalulugod sa pusong tapat at matuwid. Ang kanyang biyaya ay sumasa atin kapag pinili natin ang katotohanan. Ang buhay na nakaugat sa katotohanan ay buhay na may dangal at kapayapaan. Nawa ay matuto tayong igalang ang katotohanan sa bawat pagkakataon. Ang ating mga salita nawa ay maging daan ng pagkakaunawaan at hindi ng pagkakawatak-watak. Ang dila na ginagabayan ng Diyos ay nagiging instrumento ng pag-ibig. Sa bawat pagsasabi ng totoo, pinipili natin ang liwanag kaysa dilim. Nawa ay mamuhay tayo ng tapat sa isip, salita at gawa sa bawat araw ng ating buhay. Ikasampung utos, huwag kang maghangad ng anumang hindi iyo. Ang ikasampung utos ay tumatagos hindi lamang sa kilos, kundi sa pinakaloob ng puso ng tao. Ipinapakita nito na ang kasalanan ay nagsisimula sa pagnanasa at maling pagnanais. Kapag ang puso ay puno ng inggit at paghangad sa pag-aari ng iba, nawawala ang pasasalamat. Ang Diyos ay nakatingin hindi lamang sa gawa, kundi sa intensyon ng kalooban. Kaya ang utos na ito
ay paanyaya sa kalinisan ng isip at damdamin. Ang pagnanasa sa hindi atin ay nagbubunga ng pagkabalisa at kawalan ng kapayapaan. Kapag ikinumpara ng tao ang sarili sa iba, nagiging bulag siya sa sariling biyaya. Unti-unti nitong sinisira ang kagalakan at kontento sa buhay. Ang pusong laging naghahangad ay pusong laging kulang at hindi nasisiyahan. Ngunit ang pusong marunong magpasalamat ay pusong payapa at malaya. Ipinapakita ng utos na ito ang kahalagahan ng pagiging kontento sa biyayang kaloob ng Diyos. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang biyaya, panahon at layunin. Hindi kailangang hangarin ang buhay ng iba upang maging ganap. Ang Diyos ay nagbibigay ayon sa pangangailangan at hindi nagkukulang sa kanyang mga anak. Ang pagtitiwala sa kanya ay nag-aalis ng inggit at pag-aalinlangan. Sa makabagong panahon, mas madaling mahulog sa bitag ng paghahangad. Ang impluensya ng social media at material na kultura ay nagpapalakas ng inggit at paghahambing. Ngunit ang utos ng Diyos ay nananatiling gabay sa gitna ng tukso. Ito ay paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pag-aari. Para sa mga Pilipino, na likas na mapagtiis at mapagpasalamat, ang utos na ito ay paanyaya sa lalong pagninilay. Ang pagbabahagi sa halip na pagkamkam ay tanda ng pusong ginagabayan ng Diyos. Kapag ang inggit ay napalitan ng malasakit, lumalalim ang ugnayan sa kapwa. Ito ang diwa ng bayanihan at pagmamahal sa kapwa-tao. Itinuturo rin ng ika-10 utos ang disiplina ng isip at damdamin. Ang panalangin ay sandata laban sa inggit at kasakiman. Kapag ang Diyos ang laman ng puso, nawawalan ng puwang ang maling paghangad. Ang pusong puno ng Diyos ay pusong busog at payapa. Ang pagsunod sa utos na ito ay nagdudulot ng tunay na kalayaan. Ang buhay ay nagiging mas magaan at puno ng pasasalamat. Ang kagalakan ay nagmumula hindi sa pag-aari, kundi sa presensya ng Diyos. Ito ang kalayaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kasakiman ay ugat ng maraming hidwan at pagkasira ng relasyon. Ngunit ang pusong kontento ay nagiging daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa bawat pagtanggi sa inggit ang Diyos ay naluluwalhati. Ang tahimik na puso ay patutuo ng buhay na pananampalataya. Nawa ay matuto tayong pahalagahan ang biyayang mayroon tayo. Ang bawat araw ay pagkakataon upang magpasalamat at magtiwala sa Diyos. Ang pagnanasa nawa ay mapalitan ng pag-asa at pananampalataya. Sa pagpili ng kontento, pinipili rin natin ang Diyos bilang sapat. Ang bawat utos na ating pinagnilayan ay may kapangyarihang baguhin ang isip, asal at pananaw sa buhay. Kapag isinabuhay ang mga utos ng Diyos, ang buhay ay nagkakaroon ng direksyon at kabuluhan. Ang pamilya ay nagiging mas matatag at ang puso ay napupuno ng kapayapaan. Ang mundo ay maaaring magbago, ngunit ang salita ng Diyos ay nananatiling buhay at makapangyarihan. Ito ang katotohanang patuloy na humuhubog sa mga pusong handang makinig at sumunod. Hindi sapat na marinig lamang ang mga utos ng Diyos kung hindi naman ito isinasabuhay. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa araw-araw na desisyon at kilos. Sa bawat pagpili ng tama kahit mahirap, ay pinararangalan natin ang Diyos. Sa bawat pagtanggi sa kasalanan, pinipili natin ang buhay at liwanag. Ito ang landas ng isang pusong tunay na sumasampalataya. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang inyong suporta ay tulong upang mas maraming puso ang maabot ng mensahe ng pananampalataya. Sa simpleng pag-share kayo, ay nagiging kasangkapan ng Diyos sa pagpapalaganap ng Kanyang salita. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag. Sa panahong maraming naliligaw ng landas, ang bawat hakbang ng pananampalataya ay may walang hanggang halaga sa mata ng Diyos. Sa pagtatapos, alalahanin natin na ang pagsunod sa Diyos ay hindi kailanman nasasayang. Ang bawat utos na isinabuhay ay nagbubunga ng biyaya sa tamang panahon. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Sa mga pusong masunurin, manatili tayong matatag sa pananampalataya kahit sa gitna ng pagsubok. Hanggang sa muli, nawa ay gabayan kayo ng Diyos at pagpalain ang inyong buhay sa bawat araw.